Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang Canadian police officer na si Louis Burke, na tinutugis ang isang wanted na kriminal na pumatay sa kanyang kapwa-opisyal. Ang killer ay isang serial killer na may palayaw na Sandman. Habang nakikipag-usap sa telepono, nilapitan siya ng isang grupo ng mga thugs, na sinubukan siyang saktan. I'm busy. Ngunit mabilis silang pinabagsak ni Burke gamit lang ang ilang moves. Nang hindi pinapansin ang payo na maghintay ng backup, ipinaalam ni Burke sa team na papasok na siya sa abandonadong gusali. Sa loob, natuklasan niya ang ilang bangkay, bago napunta sa isang saradong pintuan. Nang buksan niya ito, nakita niya lang ang isang manika, na nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Nang hindi inaasahan, lumitaw ang wanted killer na si Sandman, sinaksak si Burke, at itinapon siya sa isang tabi. Mabilis na gumanti si Burke sa pamamagitan ng pagbaril kay Sandman. I'm the Sandman! Na agad namang ikinamatay ng kriminal. Makalipas ang 16 na buwan, nakabalik na si Burke sa serbisyo at nakatanggap ng mainit na pagtanggap mula sa pulisya. Hindi nagtagal, nakilala niya si Tom Vogler at ilang government official, na nag-alok sa kanya ng bagong assignment. Ang kanyang supervisor, si Ben Keane, ay nag-brief sa kanya tungkol sa bagong kaso. Pupunta siya sa isang undercover mission, kung saan magpapanggap siya bilang isang bilanggo at mag-iimbestiga ng isang serye ng mga pagpatay sa Harrison State Prison sa California. Sensitibo ang kaso, dahil ang pagkakalantad nito sa publiko ay maaaring mailagay sa alanganin ang re-election campaign ng gobernador. Napili si Burke dahil sa kanyang reputasyon sa undercover work, at ang mga tagaloob lamang sa misyon ang makakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang gaganap si Burke bilang isang bilanggo, tutulungan siya ni Attorney Amanda Beckett, na magpapanggap bilang kanyang asawa at kikilos bilang kontak. Sinabi ni Burke na pag-iisipan niya kung tatanggapin ang assignment o hindi, at pagkatapos ay umalis na sa silid. Sa labas, nalaman niyang katatapos lang ni Amanda sa universidad. Bagamat wala siyang praktikal na karanasan, kumpiyansa siyang makukumpleto ang misyon matapos siyang mag-top sa kanyang klase. Bago gumawa ng kanyang desisyon, hiniling ni Burke kay Amanda na maghanap ng listahan ng mga kilalang serial killer na mga bilanggo sa Harrison State Prison. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ang Harrison State Prison ng mga bagong bilanggo, kasama ang undercover na si Burke. Winelcome sila ni Warden DeGraff at ng kanyang mga deputy, na humingi ng katahimikan habang ipinapaliwanag ang mga patakaran. Upang subukan ng mga bilanggo, ihinulog ng warden ang isang mani. Sinubukan ng isa sa mga bilanggo na kunin ito, at pinarusahan dahil sa pagbasag niya ng katahimikan. You said don't move. Samantala, nanatiling tahimik si Burke at tumanggi na mag-react. Kalaunan, habang ginagawa ang isang health check-up, napansin ni Dr. Gutzman na si Burke ay may kakaibang uri ng dugo. Pagkaalis ng mga bilanggo, mabilis na ibinahagi ni Dr. Gutzman ang impormasyong ito sa isang nurse. Samantala, natanggap na ni Burke ang kanyang prison ID at mga supply, at nakilala si Hawkins, isang bilanggo na hindi pinansin ang kanyang pagpapakilala. Nang makarating sa kanyang selda, nakahanap si Burke ng isang radyo sa kama. Ang kanyang cellmate na nagngangalang Conrad, ay humingi ng bayad para sa paghawak nito, ngunit tumanggi si Burke at ipinaliwanag na wala siyang pera. Don't have any money. Cost you $500. I'm new here. Bilang tugon, naglabas si Conrad ng isang nakatagong sandata, ngunit mabilis na binaligtad ni Burke ang sitwasyon, dahilan para mapilitang sumuko si Conrad. Lumalabas na ang paghaharap na ito ay isa lang paraan ni Conrad sa pagtanggap sa bagong kasama sa selda, at sinabi kay Burke na maaari niyang kunin ang kama sa ibaba. Nang hapong yun sa cafeteria ng bilangguan, muling nag-cruise ang landas ni Burke at Hawkins. Mabilis na tumaas ang tensyon nang makasagupan ni Hawkins si Perez, isang makapangyarihang Mexican gang leader. Mabilis na kumilos si Burke at dinasarmahan ang thug, ngunit tumugon si Perez nang may karahasan, nang pareho niyang sinuntok sina Hawkins at Burke. Lumaban si Burke gamit ang kanyang martial arts skills, pinalipad si Perez, at muntik nang mag-spark ng isang malawakang riot. Natigil lang ang kaguluhan nang biglang dumating si Warden DeGraff. Inutusan niya si Perez na makipagkita sa kanya mamaya, at binalaan si Burke na hindi dito tinotolerate ang mga troublemaker. Pagkatapos nito, umupo si Burke kasama si Hawkins at ilang iba pang mga black inmates, na nagbabala sa kanya na manatiling close sa kanyang sariling grupo at maging maingat sa pagtitiwala sa sinuman. Sa sandaling yun, dalawang white inmate, sina Kill at Kennedy, ang tumawag kay Burke. Ipinagmalaki nila ang pagiging mamamatay tao at ipinagmayabang ang mga pangalang tato ng kanilang mga biktima. Me and Keel here, we got to be... That's very special.
Nang gabing yun, inalok ni Conrad si Burke ng isang homemade drink, at binalaan siya na ang pagtulong kay Hawkins ay maglalagay sa kanya sa panganib. Nang magtanong si Burke tungkol sa mga pagpatay sa bilangguan, tumanggi si Conrad na magsalita at senyales ito na ang paksa ay off-limit. Kinabukasan, binisita ni Amanda si Burke na nakasuot ng damit pang trabaho, na tila hindi bagay sa asawa ng isang bilanggo. Nang pagsabihan siya ni Burke tungkol dito, nangako si Amanda na magiging mas maingat sa hinaharap. Sa kanilang pag-uusap, iniulat ni Amanda na ang mga biktima ay inatake lahat sa ulo, na nagmumungkahi na ang killer ay malamang na isang bilanggo sa halip na isang gwardya. Natuklasan din niya na ang pangalan ng pinakabagong biktima ay si Alvin Barrett, isang detalye na planong gamitin ni Burke sa kanyang cellmate. Hiniling ni Burke kay Amanda na magpadala ng pera upang matulungan siyang mangalap ng impormasyon sa loob ng bilangguan. Bagamat nag-aalangan, sumang-ayon si Amanda, lubos na nauunawaan ang panganib na kinakaharap ni Burke. Kalaunan ng araw na yun, nakipagpulong si Ben kina Amanda at Tom, at kaagad na tinanggihan ang kahilingan ni Amanda na magpadala ng pera kay Burke. Hindi nagtagal, dumating ang asawa ni Tom na si Helen na may dalang inumin. Mula nang makalabas ng ospital, iniwasan na ni Helen na magtanong tungkol sa trabaho ng kanyang asawang si Tom. Isang gabi, habang nagmamap si Burke ng laundry room, nilapitan siya ni Perez kasama ang isa sa kanyang mga kasabwat, at plano nilang saktan siya. Sumiklab ang isang matinding labanan, ngunit gamit ang husay sa pakikipaglaban, mabilis na nakuha ni Burke ang kalamangan at natalo ang dalawang preso. Kinabukasan, natanggap na ni Burke ang pera ni Amanda na nakatago sa loob ng isang libro. Kalaunan, pumunta siya kay Hawkins para makipag-usap, at nangalap ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Alvin Barrett. Iginiit ni Hawkins na wala siyang alam, ngunit iminungkahi niya kay Burke na makipag-usap sa isang lalaki na nagngangalang Priest, upang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa killer. Hindi nagtagal, si Burke, kasama si Conrad, ay pumunta sa pinakailalim at pinaka-isolated area ng bilangguan, na bihira ng bisitahin ng mga gwardya. Dito nakatira ang mga tauhan ni Priest, isang grupo ng mga transgender na inmates. Nang tanungin ni Burke si Priest tungkol sa pagkamatay ni Alvin, humingi siya ng pera bago magbahagi ng anumang impormasyon. Matapos matanggap ang pera, sinabi ni Priest na ang lahat ng mga biktima ng killer ay pinatay sa parehong paraan. Dagdag pa dito, sinabi niya kay Burke na dapat siyang makipag-usap sa dating cellmate ni Alvin, isang lalaking nagngangalang Meyerson, na nagtatrabaho sa prison clinic. Bago maghiwalay, binalaan ni Priest si Burke na ang pakikipagkita kay Meyerson ay mangangailangan ng mas marami pang pera. Nang gabing yun sa clinic, nakita ni Burke si DeGraff na dinadala ang isa pang preso sa isang stretcher. Habang nagmamap, hindi sinasadyang nalaglag ni Burke ang isang garapon na may bahid ng dugo. Tinanong niya si Dr. Gutzman tungkol dito, ngunit sumagot ang doktor na naglalaman lang ito ng mga medical waste. Kalaunan, natunto ni Burke si Meyerson at hinarap siya tungkol sa pagkamatay ni Alvin. Ipinaliwanag ni Meyerson na si Alvin ay hindi isang hardened criminal o gang member. Nang pinilit ni Burke na malaman ang pagkakakilanlan ng killer, noong una ay tumanggi si Meyerson na magsalita. Gayunpaman, nang pagbantaan siya ni Burke, sa huli ay ibinunyag na ni Meyerson na isang gwardya ang nakita sa pinangyarihan ng pagpatay, at involved din dito ang isang opisyal sa labas ng bilangguan. Gamit ang mahalagang lead na ito, agad na tinawagan ni Burke si Amanda at in-update siya sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang dating cellmate ni Alvin ay masyadong natatakot magsalita, kaya naghinala siya na maaaring involved dito ang mga prison guards. Sinabi ni Burke na kailangan niya ng access sa data ng mga biktima, ngunit ito ay nakaimbak sa loob ng prison archive. Sa sumunod na eksena, nahuli si Hawkins malapit sa archive room, na nagtutulak ng mga damit at sinusubukang ipuslit ang isang homemade drink. Habang tinitikman ng isang gwardya ang inumin, biglang lumitaw si Burke mula sa likod ng cart at pumasok sa archive room nang hindi napapansin. Habang naghahanap sa mga file, nakita ni Burke ang pangalan ni Alvin na merong marka ng code. Sa kasamaang palad, bigla siyang nakagawa ng ingay matapos makasabit ang kanyang braso, na umakit sa atensyon ng gwardya sa labas. Dahil dito, pumasok ang gwardya upang suriin ang lugar, ngunit nagawang makapagtago ni Burke sa may kisame. Habang nagtatago, nagsimulang dumugo ang kanyang sugat at ilang patak ang nahulog sa mesa, ngunit tinakpan ito ni Hawkins gamit ang isang tasa. I must be going crazy. Kinabukasan, binisita muli ni Amanda si Burke. Sa panahon ng meeting, ipinaliwanag ni Burke na ang code ay nauugnay sa mga biktima na walang mga criminal record, koneksyon sa gang, at sila ay mga first-time offender lamang.
Binanggit ni Amanda na kailangan niyang masuri ang database upang mahanap ang ilang detalye na nag-uugnay sa lahat ng mga biktima. Pinayuhan siya ni Burke na humingi ng tulong sa isang kaibigang hacker na nagngangalang Dale, at ibinigay ang mga archive code kay Amanda, ngunit inutusan siyang itago ang sikretong ito sa supervisor nilang si Ben. Gamit ang mga code, natuklasan ni Teasdale na ang mga code ay naglilid sa isang file. Gayunpaman, ang file ay nangangailangan ng isang password. Gamit ang kanyang computer expertise, nangako si Dale na ika-crack ito sa loob lang ng isang araw. Nang gabing yun, nakipagkita si Burke kay Meyerson sa prison clinic. Ibinunyag ni Meyerson na alam niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Alvin, at humingi ng proteksyon kay Burke dahil nanganganib na din ang kanyang buhay sa pakikipag-usap sa kanya. Sumang-ayon dito si Burke, ngunit binalaan siya na manatiling kalmado sa paligid ng mga gwardya. Kinabukasan, binalaan ng mga tauhan ni Priest si Burke na 2 tao ang nagbabalak na patayin siya ng gabing yun. Samantala, na-crack na ni Dale ang system gamit ang password na Morpheus. Sa kasamaang palad, ang file ay binura remotely, ngunit nagawa niyang may print ang data bago pa ito tuluyang mawala. Binasa ni Amanda ang file at agad na nakipag-ugnayan kay Burke. Ang data ay nagpapakita ng mga medical test na nagpapatunay na ang lahat ng mga biktima ay malusog at drug-free bago sila namatay. Naghinala si Amanda na may mas alam dito si Ben dahil meron siyang access sa impormasyong ito. Bago ibaba ang tawag, binalaan niya si Burke na mag-ingat, sa takot na baka siya na ang sunod na target. Nang gabing yun, habang natutulog ang mga bilanggo, inatake ni Kill at Kennedy ang selda ni Burke. Inatake ni Kill si Conrad, habang si Kennedy naman ay sinaksak ang higaan kung saan natutulog si Burke. Si Burke, na nabalaan kanina, ay nagtago sa ilalim ng kama at mabangis na lumaban. Nang dumating ang mga gwardya sa selda, nakita nila si Burke at ang kanyang namatay na cellmate, at maling inakusahan si Burke sa krimen. Hindi nagtagal, dinala si Burke sa Bartolina, at binugbog ng ilang gwardya. Inutos ni Warden DeGraff na malaman kung bakit siya naroon, ngunit tumanggi si Burke na sumagot, maliban sa pagsabing hindi niya pinatay si Conrad. Samantala, ang tauhan ni Priest, na nagbabala kay Burke tungkol sa pag-atake, ay binisita ni Kennedy at pinaghinalaan siyang nag-leak ng plano. Samantala, binisita ni Kill si Meyerson sa kanyang selda, at nagtanong tungkol sa koneksyon niya kay Burke. Itinanggi ni Meyerson na kilala niya siya, ngunit nagsuspecha dito si Kill. Nang walang pag-aalinlangan, binuhusan niya ng gasolina si Meyerson at sinunog siya ng buhay. Kinabukasan, binisita muli ni Amanda si Burke, ngunit sa pagkakataong ito, naghinala na sa kanya ang warden. Dahil dito, sumailalim siya sa isang masusing inspection, at pinaghubad pa sa harap ng iba pang mga gwardya. Samantala, sinabihan si Burke na maligo dahil naghihintay na sa kanya si Amanda. Nang magkita sila, sinabi ni Burke kay Amanda ang tungkol sa pag-atake kagabi. Habang ipinapaliwanag ni Amanda ang kanyang mga natuklasan, sinimulan siyang tuksuhin ni Burke, at napunta ito sa isang mainit-init na bembangan. Samantala sa prison yard, nakipag-usap si Priest kay Hawkins tungkol sa mga namatay nilang kasamahan. Sa kanilang pag-uusap, iginiit ni Hawkins na kailangan nilang tulungan si Burke. Nang gabing yun, sa tulong ni Hawkins, nakapasok si Burke sa infirmary at natuklasan ang maraming crates na may label na medical waste, ngunit ang totoo ay puno ito ng mga human organs. Kinabukasan, tumunog ang kulungan nang dumating ang mga bagong bilanggo. Sa panahong yun, natigilan si Burke nang makita na ang isa sa kanila ay si Sandman, na nabunyag na buhay pa sa kabila ng kanilang huling nakamamatay na engkwentro 2 taon na ang nakakaraan. Kalaunan ng gabing yun, tinambangan si Burke sa banyo at iginapos ng ilang mga preso. Ilang sandali pa, lumitaw si Sandman at nagbanta na pahihirapan siya gamit ang isang kutsilyo. Gayunpaman, sa halip na patayin siya, ibinunyag ni Sandman na nalantad na ang cover ni Burke, at nagbabala sa kanya na hahantingin siya ngayon ng mga bilanggo dahil sa pagiging isang pulis. Kalaunan, habang dinadala si Burke sa kanyang selda, ininsulto siya ng ibang mga bilanggo at nagbantang papatayin siya. Nang malaman ito ni Hawkins, labis siyang nadismaya, ngunit sinubukang ipaliwanag ni Burke na ginawa niya lang ito para mahanap ang killer. Samantala, pumunta si Amanda sa isang party, na hinuhost ng State Attorney General na si Tom Vogler. Naghihinala si Amanda na ang kanyang boss na si Ben Keane ang may pananagutan sa mga pagpatay, at plano niyang ipaalam kay Tom ang kanyang teorya. Gayunpaman, nang gagawin na niya ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa hacker na si Dale, na ipinaalam sa kanya na ang taong responsable sa mga pagpatay ay talagang si Tom Vogler. Bago pa makapag-react, bumunot si Tom ng baril at tinutukan si Amanda.
Ipinaalam ni Tom na ginawa niya ito dahil nangangailangan ng liver transplant ang kanyang asawa, ngunit nahirapan silang makahanap ng donor. Nang ang kanyang pera at impluwensya ay hindi sapat upang makakuha ng donor, nakipagtulungan siya kay Dr. Gutzman at nagplano na patayin ang malulusog na mga bilanggo kapalit ng kanilang mga organs. Noong una, isa lang itong pagsisikap para mailigtas si Helen, ngunit mabilis itong naging isang kumikitang operasyon na tumatarget sa mga kriminal. Inamin din ni Tom na pinadala niya si Sandman upang patayin si Burke dahil isa siyang malaking banta sa kanyang illegal trade. Ilang sandali pa, dumating si Helen at nakita si Tom na may hawak na baril. Sinamantala ni Amanda ang sandali para akusahan si Tom ng pagpatay bago tumakas. Samantala sa bilangguan, si Burke ay naglagay ng 2 wire sa mga rehas upang makuryente ang sino mang humawak dito. Ilang sandali pa, lumapit ang isang gwardya upang asarin si Burke at sinabi sa kanya na darating si Sandman upang patayin siya. Sa sandaling yun, pinindot ni Burke ang isang buton at nakuryente ang gwardya. Pagkatapos nito ay kinuha ni Burke ang mga susi at nagawang makatakas sa kanyang selda. Sa pagkainis, binuksan ni Sandman ang lahat ng mga selda at pinalaya ang mga bilanggo upang tugisin si Burke. Ngunit habang tumatakas, nahuli ni DeGraff at ilang gwardya si Burke, habang ang iba pang mga bilanggo ay nakulong sa koridor. Pagkatapos ay dinala ni DeGraff si Burke kay Dr. Gutzman at binalak na patayin siya doon. Nang hindi inaasahan, biglang dumating sina Hawkins at Priest na nagbigay ng pagkakataon kay Burke na kunin ang shotgun ng warden at pinatumba siya. Pagkatapos ay tinalo ni Burke si Kennedy gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Habang nagtatago sa isang silid, hiniling ni Burke na malaman kung bakit nila siya tinutulungan. Bago pa makasagot ang dalawa, pumasok si Kill at inatake silang tatlo. Lumaban si Burke at pagkatapos ng ilang minutong pakikibaka, sa wakas ay natalo na niya si Kill. Pagkatapos nito, mabilis silang tumakas, ngunit nakita nila ang isang grupo ng mga preso na sumusunod sa kanila, kaya nagpasya silang sumakay ng elevator. Samantala, tinangkang tumakas ni Dr. Gutzman ngunit nahuli siya ng mga pinalayang preso. Habang papalabas ang tatlo sa elevator, binaril si Hawkins ng isang preso, ngunit sa kabutihang palad ay nakasurvive siya. Pagdating nila sa kusina, ginamot ni Burke ang mga sugat ni Hawkins, ngunit hinimok sila ni Hawkins na iwan na siya. Hindi nagtagal, habang sinusundan ang mga bakas ng dugo, nagawang mahanap ni DeGraff si Hawkins, at naghanda na upang patayin siya. Habang itinataas ng warden ang kanyang shotgun, bumalik si Priest at binaril si DeGraff, na nagligtas sa buhay ni Hawkins. Hindi nagtagal, nakipagpulong si Priest kay Burke upang pag-usapan ang mga plano para sa kanyang pagtakas mula sa bilangguan. Nang hindi inaasahan, lumitaw si Sandman at pinatay si Priest nang walang pag-aalinlangan, bago muling naglaho. Nang hindi mahanap si Sandman, hinamon siya ni Burke sa isang duelo. Sa simula ng kanilang laban, binato ni Sandman si Burke ng pipe wrench at hinampas siya ng paulit-ulit. Sa kabila ng mga pag-atake, nagawang sipain ni Burke ang wrench palayo, ngunit muling nawala si Sandman. Nang muli silang magsagupaan, halos mahiwa na si Burke sa isang cutting machine, ngunit nagawa niyang mabaliktad ang laban sa kanyang pabor. Pagkatapos ay itinapon ni Sandman si Burke, at ang kanilang tunggalian ay nasaksihan ng iba pang mga bilanggo. Samantala sa labas ng bilangguan, dumating na ang mga reinforcement upang kontrolin ang kaguluhan, at inaresto ang mga bilanggo na nagtatangkang tumakas. Gamit ang mga bubog ng bumbilya, inatake ni Sandman si Burke at nagawang hiwain siya. Nang makitang nanghihina na si Burke, sinubukan ni Sandman na itapon siya sa loob ng boiler room, ngunit nabaliktad ni Burke ang sitwasyon at sinipa si Sandman papunta sa apoy. Mukhang ito na ang katapusan ni Sandman, ngunit pagkaraan lang ng ilang segundo, lumabas siya mula sa boiler room at nakakuha ng pag-cheer sa iba pang mga bilanggo. Sa huli, naghatid si Burke ng isang malakas na sipa na nagtulak kay Sandman papunta sa isang haligi, kung saan tumusok ang isang balbula sa kanyang bungo na agad namang tumapos sa laban. Nang makita ito, tumahimik ang mga bilanggo at gumawa ng daan para makadaan si Burke. Sa labas, naghihintay si Amanda habang sinisecure ng mga pulis ang lugar. Ilang sandali pa, lumabas si Burke dala-dala si Hawkins na nangangailangan ng agarang tulong. Sa huli, magkasamang umalis sina Amanda at Burke sa lugar at nagbahagi ng matatamis na halik, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.